Umaabot na sa 6,000 ang lumikas na mga residente sa Sulu dahil sa opensiba ng militar laban sa Abu Sayyaf Group. Target naman ng pamahalaan na alisan ng armas ang Abu Sayyaf at iba pang armadong grupo upang maihatid na maayos ang serbisyo ng pamahalaan sa Hulo. Ito ang balita ni Brian De Paz. Nasa 7,000 na ang tropa ng militar sa Hulo-Sulu sa pagpapatuloy ng opensiba laban sa bandidong grupong Abu Sayyaf ayon sa tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines na si Brigadier General Restituto Padilla. Ito na anya ang pinakamalaking deployment ng AFP sa kasaysayan ng bansa laban sa ASG. Ayon kay Padilla, target ng pamahalaan na maging maayos ang paghahatid ng serbisyo sa mamamayan ng Hulo-Sulu. Ngunit hindi ito maisasakatuparan kung patuloy ang pamamayagpag ng mga bandidong grupo at iba pa na hindi naman otorisadong magdala ng armas sa probinsya ng Sulu. Dinudukot yung midwife, dinudukot yung nurse, pinapatay. Hindi po talaga magiging kampante na magdala ng serbisyo dyan yung mga civil servants natin. Dahil out of fear, hindi nila sigurado na safe sila at hindi nila sigurado na makakabalik sila ng buhay sa kanilang mga mahal sa buhay. Ayon kay Padilla, ang militar ay nakahandang magbigay ng seguridad. Ma-address na natin yung pag-deliver ng services paunti-unti dahil yung level of confidence, yung safety consciousness ng ating mga civil servants ay babalik paunti-unti. Naging kalakaranaan niya ng mga Abu Sayyaf na ang kanilang nakokolektang ransom payments mula sa kidnapping ay ipinaparti pa sa mga mamamayan o LGU sa Sulu. Dahil dito nagkaroon ng supporters ang bandidong grupo. So in that context, nabili na po nila yung loyalty ng mga kababayan natin. Maingat na inaalam ng AFP sa pakikipagkoordinasyon sa mga pulis kung may humalong miyembro ng Abu Sayyaf sa mga nasa evacuation center o mga taga-suporta nito. Kung sila po ay nagbaba ng armas at humalo po at humabilo sa mga nasa evacuation center, identified natin at may mga warrants of arrest yan, pwede nating kunin at arestuhin. Ayon kay General Padilla, lahat ng kanilang hakbang sa Sulu ay alinsunod sa mga umiiral na batas sa bansa, lalo't wala namang ibinabang martial law sa nasabing lugar. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo.